Sa pangalan ng nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At nais ko rin batiin ng isang mapagpalang gabi ang ating Vice President sa the kingdom of God and His righteousness. Thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong iba mga kapatid, ating Vice President, Pastor Amancio Baculba Buntilaw, kasama ng aking butihing ina, si Sir Mila Buntilaw. At isang mapagpalang gabi din po sa ating First Division Pastor, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Blessimi Namukatkat, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po kay Elder Ricky Aquino and family, kay Sister Annabel Tagik, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa San Franz Agusan del Sur, isang mapagpalang gabi, Elder Eli Golies, kasama po ng iyong mahal sa buhay, ang very supportive mo na kabiyak sa buhay, Sister Myra Golies, at kasama po ng inyong buong pamilya, sa iyong anak, lahat. Elder Nemuel, magandang gabi, kasama ni Sister Marites at sa inyong buong pamilya, kay Elder John at sa inyong buong pamilya. Sa aking kapatid naman sa Davao, Brother Michael, at kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV Kabasag, at sa inyong buong pamilya, sa aking kuya pa, Brother Golden Ray Kabasag, at sa inyong buong pamilya. At sa Davao naman, binabati ko ng isang mapalang gabi ang ating sound engineer, ating legendary organist, walang iba, Brother James Pasanting Biloy Jr., kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie, at sa kanilang mga gwapa at gwapo na anak, Caleb and Baby Sheva. At binabati ko rin po ng isang mapagpalang gabi ang ating Second Division Pastor, walang iba, Pastor Alex Ruedas, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Ruedas, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 2, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa ating Third Division Pastor naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, Mommy Virgs is watching. At sa inyong buong pamilya. Sa Tundag at sa Manigos family, Calyora family, at dyan naman po sa Imelda, isang mapagpalang gabi dyan, Sister Marites Galiano, kasama nila Sister Tintin, Sister Jessa, Sister Regine, sa inyong lahat dyan. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 3, at sa ating 4th Division Pastor naman, walang iba, Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 4, mga kapatid. At sa ating 5th Division Pastor naman, walang iba, ating Mayad Kanindong Tanan. Mayad na gabi, Kanindong Tanan, Pastor Nestor Mangga, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Fe Mangga, ang iyong Naina, at sa inyong buong pamilya. Diyan naman po sa Bukana, El Nido, Palawan, isang mapagpalang gabi po, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya, kasama na Nanay Tessie, at kay Sister Ninita Francisco dyan sa Bukana, El Nido, Palawan. At sa Taytay naman po, mga kapatid, isang mapagpalang gabi, Pastor Arman Paghunasan, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Lesel Paghunasan, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi po, Elder Rolando Alcantara, kasama ng inyong buong pamilya, at sa laging updated sa social media, at laging hindi lang basta sa social media updated, pati na rin sa barangay, Nangalaw, Linapakan, Palawan, walang iba, Sister Susan Martinez Alcantara. Isang mapalang gabi sa inyong lahat dyan sa Palawan. At dako naman po tayo sa
Lipa, Batangas, ang ating mahal na kapatid dyan, Sister Erma Hinita. Isang mapagpalang gabi, kasama ng inyong buong pamilya po, Sister Erma. At sa ating pastor dyan, sa Lipa, Batangas, walang iba, Pastor Joseph Fonte, kasama ng iyong mahal sa buhay. Ang supportive din na kapatid, Sister Adela Fonte. At sa inyong butihing ina sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, walang iba, ating mahal na nanay, Yole Fonte. At kay Sister Patricia Matinig, Sister Jennifer Mahaba Fahutraw. At sa inyong lahat po dyan, Brother Renante, lahat-lahat po ng nasa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. At dyan naman po sa Undoy, Ibahay, binabati ko na isang mapalang gabi, Nanay Esther Tinasas at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Maynila, mga kapatid, binabati ko ng isang mapalang gabi ang aking mga mahal na mga kapatid sa Tondo, Maynila, walang iba, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Meravel Garupa Cabrito, Guapa Kabasag, at kay Kin Brian and kay Miracle. At sa aking isang kuya pa dyan na lagi pong nakasuporta, walang iba, Kuya Jojo Yokada, kasama din ng kanyang very supportive na wife, walang iba, Sister Mary Rose Remoto, mabait, maganda, sexy. Yan po ang kabiyak ng aking kuya at sa inyong buong pamilya dyan, kuya. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live, isang mapagpalang gabi po. At nais ko rin pasalamatan, mga kapatid, ang ating mga intro voice at saka mga singer, wala iba, ang editor ng Pastor Lahi Live, Sister Sheena Labad, at sa aking kapatid, masarap magluto, Sister Michelle Kabasag, at sa recording artist, mga kapatid, ang gumagawa ng mga -1 ngayon, at sa ating legendary organist, Brother Christian Luis Neri, at siya din po ang nag-edit, nag-design ng ating t-shirt na sinusuot ngayon. Kaya, tap, order na, nandyan sa yellow basket. Share. At nais ko rin batiin ang aking mapamangkin, Brother Ryan Redoble, at Sister Yuna Mira Redoble, at kay Brother Buas Libong Pasil, regards daw si Brother Buas, Sister Susan. At sa ating Back to Christ Apologies, walang iba, Commander Atsa, at abangan lang ninyo ang kanyang pagbabalik. Ng buwelo pa ito, mga kapatid. At sa ating Secretary sa Kaharian, Sister Elena Neri, yung nagkumanta kanina ng Gihandom Ko. At sa kanyang mahal sa buhay, Elder Eli Neri, at kay Sister Shama. Okay, mga kapatid, batiin ko muna ang umahabol ngayon. Sabi ni Sister Anali, dyan sa Bahrain, Anali Paghunasan. Sabi ni Sister Anali, mapagpalang araw po, Sister Deborah, kasama sa mga sister natin dyan, Ate Michelle at Kuya Libong Pasel Gilbert, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, naway pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Amen. Sabi ni Pastor Mateo Algabre, kasama ng kanyang mahal sa buhay dyan sa Ginabot, Tango, bulang iba, Sister Ami Algabre, sabi niya, wow, nagpaibog sa sanina, tagay ko be. Oo, tagay sag ko. Kay ihatag ko na. So mga kapatid, Sister Mirna Ilorde, Sister Mirna, shout out sa iyo dyan magandang gabi sa iyo, na-miss na kita. Sister Jessa Galliano, isang mapagpalang gabi. Sister Erma Hinita, sabi niya dito, isang mapagpalang gabi po, mahal na Debra Israel, shalom, alikim shalom. Sister Erma Hinita. Maraming salamat po, Sister Annalie Paghunasan sa 150 stars. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ang pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Kuya Jojo, shout out sa iyo, kuya. Okay, hindi kayo nag-comment sa live dito, kayo sa share. Sabi ni Sister Ami Algabri, maing gabi ninyong tanan diha, Sister Michelle Kabasag, Sister Sheena Labad, o sa inyong gwapong organist, Brother Christian Neri, o sa atong mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, alikim shalom. Pastor Marcos Turiba, sabi nito, maing gabi sa tanan, mga kaigsunan ng tanan nagtanaw sa Pastor Lahi Live. Shalom, alikim shalom. Okay? Sabi ni Sister Milona Ido, magandang gabi, Sister Deborah. Magandang gabi sa'yo. Happy
Sobrang happy ng mga tao dito sa bahay. Sister Susan Martinez Alcantara, magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Debra Israel. Magpagawa po kami ng damit ng pasturahe. Amen. Magano lang po kayo kay Sister Sheena. Sister Sheena, ipang-message mo itong nagtatanong. Kung magkano po ay PM lang daw. PM price. Mura lang naman mga kapatid. Sabi ni Sister Jaidel May, magandang gabi po, mahal naming Sister Debra Israel. Magandang gabi sa iyo, Sister Jaidel May. Tapos ating mahal na nanay, Yoli Fonte, magandang gabi. Sister Cherry Debra Israel, shalom, malikim shalom, nanay Yoli Fonte. Debate sa pagtuo, magandang gabi po, mahal naming Debra Israel. Magandang gabi sa iyo, debate sa pagtuo. Okay, Sister Annabel Paghunasa, nagpadala ng 50 stars. Maraming salamat po. Sister Annabel. Sabi ni Sister Mirafel, sabi ni Mirakel o Kuy. Good evening po, Tita Che. Okay, good evening sa iyo, Kuy. Sabi ni Sister Bidano Aileen, magkano po yan, Sister, ang t-shirt? Ipang message nyo ito, ang mga na-assign sa ating, sabi ni Commander Atsa, to Christ be the highest glory. Sabi ni Sister Susan Alcantara, pa-request po kami. Pwede po kami magpagawa ng damit ng Pastor Lahi. Pwede. Ilan ba? Minimum of 50 pieces. Joke lang. Kahit ilan po ang order ninyo, ha? Sabi ni Sister Irma, magkano po? Maraming nagtatanong, ha? I-message nyo na lang yan privately ang mga nagtatanong. So mga kapatid, itong t-shirt natin ngayon mga kapatid, po kami, na regular na po kami dito sa Pastor Lahi Live. Alam mo, pag regular mga kapatid, meron na yung damit. Meron na yung uniform na. Sinuot ko lang ngayon kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano po gaano kaganda sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Kasi before po, si Pastor Lahi talaga, alam mo bakit Pastor Lahi Cruz, siya po ang nagsabi niyan. Saksi ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya kasi, merong team Pastor Lahi yung nagbi-mission, pero iba daw po ang tawag sa kanya, sa sumasama sa kanya, tinatawag niyang crew. So, kasamahan niya yon. Dati pa yon, last September 2023. So, hindi nagawan-gawan mga kapatid. Kasi, October, nawala na siya. So, ito na mga kapatid, tinawag na Pastor Lahi Crew. Sa mga viewers natin, palitan lang natin yung crew ng live. Pastor Lahi Live. I-posting namin yung t-shirt. Team Pasla? So mga kapatid, mag-message lang kayo. Kung mag-avail kayo ng t-shirt. So, dahil hindi oras ng bintahan ngayon, oras ng mensahe ngayon. So kanina, nag-greet sila mga kapatid, pinromote nila yung t-shirt, yung polo shirt. Actually, maganda siya mga kapatid, sobrang lamig sa katawan. Kasi dry fit siya active dry, kaya malamig siya. Labhan nyo lang muna bago nyo gamitin, para hindi kayo makaramdam ng mga kati-kati sa katawan. So, Sister Jennifer Mahaba Pautraw, isang mapagpalang gabi dyan sa inyong lahat sa Pinamalayan. Okay mga kapatid, Sister Marifel Lastimosa Algabre, isang mapagpalang gabi. Sa lahat po ng mga sizes na pinagawa nila, sa akin lang po ang nag-fit. Lahat sa kanila mga kapatid, malaki, maliit. Sa akin, tama lang yung XL, large. Tama lang po yung large sa akin mga kapatid. So, happy tayo lahat. Happy, anong tawag ngayon? Midweek sa ating lahat mga kapatid. So, umpisahan na natin ating mensahe mga kapatid. Maliit lang naman. Konti lang. Konti lang mga minamahal ko mga kapatid. But before I'll proceed, lagi kong sinasabi bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay manalangin muna tayo sa ating mga isipan mga kapatid. Silent prayer lang. Na itong salita ng bugtong at buhay na Diyos ay wala pong magpapaintindi kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alisin na po natin ang lahat po ng puot, galit, sungit, inggit, ngit-ngit at sama ng loob sa ating puso na makapasok po ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos na yun ang magpapaintindi sa atin. So mga kapatid, pag-usapan na natin. Sister Mirna Elorde. Okay, Elder Jaime. Sige.
Maayong gabi sa tanan, ilabi na sa pinakamama na Sister Jeremy O. Deborah. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Elder Jaime. Bye na. Ha? So mga kapatid, mag-message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng t-shirt ha. Ito. Gusto nyo mag-avail mga kapatid. Mag-usap muna tayo sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Marifel, Lasimo sa Algabre. Hi te, good evening. Dalay ko ng bugtong mo is good evening ha, Sister Marifel. Lasimo sa Algabre. So mga kapatid, okay? Sister Tintin Galiano, Nabuab, magandang gabi sa iyo dyan sa Imelda, ha? Sambuanga, Sibugay. Okay mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol sa dalawang pag-aani dito sa Revelation. The two harvest and Revelation. Ang ating power verse ay mababasa po yan sa Revelation chapter 14 verse 13 to 20. Actually, hindi ito masyadong binibigyang pansin kasi itong chapter 14 ng Revelation ay dito po nakahilira ang mensahe ng tatlong anghel, three angels messages. So after that mga kapatid, nandito na yung dalawang pag-harvest sa Revelation 14, 13 to 20. So ito yung pag-uusapan natin sa tulong ng banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So basahin muna natin mga kapatid at ibahin ko muna yung atake natin sa sermon ngayon mga kapatid para mas maintindihan natin ha. The way yung bersikulo isa-isahin natin sa tulong ng banal na espiritu. Revelation chapter 14 verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14, versikulo 14. Tumingin uli ako, at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, pakinote mga kapatid na itong harvest mga kapatid, after po ng mensahe ng tatlong anghel dito sa Revelation chapter 14. So alam mo yung three angels messages mga kapatid really goes to the end of the chapter. Okay? So ano ba yung mababasa natin sa mensahe ng tatlong anghel? Bigyan ko lang kayo ng summarization. Nandito po yung binigyan po tayo ng babala mga kapatid patungkol sa mark of the beast, yung sa marka na mabangis na hayop. Nandito po mga kapatid ang National Sunday Law and the great persecution, matinding kapighatian, pag-uusig. And it also warned us, mga minamahal kong mga kapatid, patungkol sa 7 last plagues na mangyayari bagong ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. And also, it talks about the hellfire, which would take place 1,000 years after the second coming. So, ano yung sinabi sa Revelation chapter 14, verse 14, mga kapatid, in English translation? Then I look and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand, a sharp sickle. So, kawit yun. So, ano ba ibig sabihin ng white cloud, mga kapatid? Yung clouds, mababasa natin yan sa Revelation chapter 1, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Revelation chapter 1, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 1:7. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, cloud, mga kapatid, it describes the second coming of our Lord Jesus Christ. But there is a special resurrection sa mga taong, yung sa mga taong nagtusok sa bugtong at buhay na Diyos, yung nang-api sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, yung unang pagkabuhay ay para sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi dalawa po, mga kapatid. First resurrection and second resurrection. Yung first resurrection is para sa bugtong at buhay na namatay kay Kristo. Yung second resurrection, mga kapatid, para yun kay Satan, mga kapatid, sa eternal damnation. So, pero may special resurrection. Yung special resurrection, makikita po, especially, special talaga dito, makikita ng bawat mata, tapos kasama, mga kapatid, yung mga nang api sa ating bugtong at buhay na Diyos, lalo na yung nagtusok sa ating bugtong at buhay na Diyos. Special resurrection yun, magigising yun sila, pero pag nakita na nila ang bugtong at buhay ng Diyos, mamamatay sila ulit.
So ito po yung nag-describe sa second coming ng bugtong at buhay na Diyos. Ano yung clouds, mga kapatid? Ang clouds po, mga kapatid, are primary symbol and physical manifestation of God's glory. Yung clouds po ay nagsisimbolo, mga kapatid, ng kalulatian ng bugtong at buhay na Diyos. Madalas po tumutukoy yung ulap at sa Old Testament as the, mga kapatid, Shekinah glory. Yung Shekinah glory, mga kapatid, ito yung presence ng bugtong at buhay na Diyos, which appeared, nung napakita sa panahon, mga kapatid, na umalis sila doon sa Egypt, nag-travel sila to the promised land, pero wala, hindi sila nakarating, nandun pa sila sa wilderness. Mayroong pillar of cloud po pag-araw, nag-guide sa kanila, at paggabi naman ay apoy. Yun po ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya yun ang sabi ng Leviticus chapter 16 verse 2, God will appear in a cloud over the mercy seat. So yun po yung kalwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, is coming with all the heavenly angels. Yun po ang sinabi ng Matthew chapter 25 verse 31. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. So right after the three angels' message, a wrap up, at yung mensahe ng ebanghelyo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay naminsahe na sa buong sanlibutan, the 7 last plagues are poured out. Then ang bugtong at buhay na Diyos, babalik for a second time. Pero sa pagbabalik niya, hindi na siya aapak pang muli dito sa lupa. Okay? So, ano sinabi noon, mga kapatid? And on the clouds sat one like the Son of Man. Alam mo naman, Son of Man, mga kapatid. Nung bumaba ang bugtong at buhay na Diyos, sinawag siyang Son of Man. So, ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang pagbabalik, mga minamahal ko, mga kapatid, Jesus Christ will come in the form of a human. Okay? A glorified body that He had already when He resurrected from the grave. Yung glorified body niya, mga kapatid. Remember, mga kapatid, nung bumalik na ang bugtong at buhay na Diyos after 40 days, na nakipagsama siya ulit, mga kapatid, tinrain niya ang kanyang mga disipulo. Nung after niyang mabuhay muli, mga kapatid, 40 days pa, tapos after that, umakyat na ang bugtong at buhay na Diyos. Anong sinabi na nakatingin lahat ang mga Galileans sa ating bugtong at buhay na Diyos sa pag-akyat? Anong sinabi ng two heavenly messenger na nakatayo sa kanilang gilid, mga kapatid? Anong sinabi ng Gawa chapter 1 verse 11? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gawa 1:11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the same po ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Babalik siya in a human form, but in a glorified body. Yung walang hanggang, yung immortal na katawan ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. So, ganun din po, mga kapatid, a form that He will keep throughout eternity. Kasi ito yung eternal connection po ng bugtong at buhay na Diyos sa ating mga tao. Kaya itong katawan natin, sa isang kisap mata, mga kapatid, papalitan ito ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang pagbabalik. Papalitan ito ng kagaya ng katawan ng bugtong at buhay na Diyos ang umakyat sa langit, a glorified body. Papalitan tayo ng bugtong at buhay na Diyos, bibihisan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng kanyang katwiran. At lahat ng kasalanan natin, mga kapatid, ay, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, I will remember your sins no more. Hebrews chapter 8 verse 12. So ano ba, mga kapatid? May crown siya. So ang crown, mga kapatid, ibig sabihin, ang crown nagsimbolo ng kingship and victory and rulership. He is coming as a King of Kings. Darating po siyang hari sa lahat ng mga hari. So anong bitbit niya? Karet. So, anong ibig sabihin ng karet, mga kapatid? Marcos chapter 4 verse 29. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Marcos 4:29, datapwat pagkahinog na ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang karet, mga kapatid, it represents harvest time. Harvest time na. Oo, yung karet na anong karet? Garab sa Bisaya, pero karet yan talaga, pang harvest. So what is this harvest time, mga kapatid? Ano ba tong harvest time na ito? James chapter 5 verse 7 to 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat.
Santiago 5:7-8. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, ang sinabi yan, managtiis nga kayo. Alam mo, sabi dito, narito inaasahan ang magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. So sa Israel po mga kapatid, in ancient Israel, agrarian society, mayroon po silang dalawang ulan na inaantay. So this was a direct blessing na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Sa Israel po mga kapatid, dalawang ulan ang inaantay nila. Yung ulan na unang ulan o tinatawag na former rain o sa Hebreo is Yore, ang ulan na ito mga kapatid ay bumabagsak sa taglagas. So in between sa October hanggang sa November at the beginning of the rainy season. Doon po mga kapatid ang unang ulan. Ano bang purpose ng unang ulan? Ang purpose po mga kapatid ay para palambutin po ang lupa. Okay, sa pagtatanim para malambot kasi galing sila sa tagtuyo eh. So kailangan palambutin. Kaya yung unang ulan na pinangako ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, pag sila ay maging masunurin, tapat sila, faithful, ay magbibigay ng blessing. Kaya yung ulan tinatawag yung blessing. So, yung unang ulan ay para palambutin po ang lupa mga kapatid pagtatapos po ng tuyong tag-araw. Okay? Upang tulungan po ang mga bagong hasik na binhi na tumubo at mag-ugat. Yun po ang purpose ng unang ulan. Doon po literal to. Literal, doon muna tayo sa literal application, doon mismo sa Israel. Dalawa yung ulan na inaantay nila pag sila ay nagtatanim mga kapatid. So, ang unang ulan, ang kanyang layunin is para palambutin po ang lupa kasi galing sa summer. Tapos, ang purpose niyan is para tulungan mga kapatid ang binhi na tumubo at mag-ugat. Katulad na lang po ng pananim ng trigo at mga barley. So, ang latter rain naman, yung huling ulan, okay? Yung huling ulan, ang Hebrew word is malkosh, na nafo-fall po ito mga kapatid, bumabagsak po ito in the spring, around March and April. Okay? Around March and April, just before the harvest time, para pahinugin ang butil at ihanda ito para sa karet. So, ang harvest time around summer. Ang harvest time. So, mga kapatid, yung huling ulan ay nangyayari po siya around March to April, just before the harvest, para pahinugin. Dun po ang application sa literal Israel. Okay, sa literal na application ng ulan doon. So, the harvest time is the coming of the Lord. The second coming sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, ano po ba yung characteristic mga kapatid that we need in anticipation sa pag-aantay po natin sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos? Ano po yung karakter na sinasabi dito ni Santiago? Wala pong iba mga kapatid, it is patience. Di ba? The patience of the saints. Kaya sinabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Alam mo pa, hinahantulad ng bugtong at buhay na Diyos ang harvest mga kapatid, ang kanyang pagbabalik, ang pag-harvest dito sa sanlibutan. Kaya tulad ng isang magsasaka na matyagang nag-aantay kailan yung bunga. Kailan ang tamang panahon? Kailan? Timing po ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos. Timing mga kapatid, kagaya ng isang magsasaka mga kapatid na nag-aantay ng tamang timing. Hindi mo naman pwedeng i-harvest yan kung hindi pa tagbunga. Hindi mo naman pwedeng i-harvest yan kung hindi pa panahon na i-harvest siya. So, ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na magtiis tayo mga kapatid. Hanggang sa ibuhos ang huling ulan sa tulong ng banal na Espiritu. So, in symbolical aspect naman, spiritual meaning, so beyond the literal na agricultural context, ang early and latter rain mga kapatid, ginamit po siya na metaphor, figurative language ng bugtong at buhay na Diyos para po sa blessing na kanyang ibibigay and the work of the Holy Spirit. So, ang early rain mga kapatid, symbolical o spiritual application, it is the outpouring at the day of Pentecost. Yung natanggap po ng apostoles ay yun po yung unang ulan sa Israel. Ito po yun mga kapatid, ang early rain,
Kung saan po mga kapatid, there are 120 believers doon sa room of chamber o sa upper room na nakatanggap ng banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Nag-umpisa po ito sa Day of Pentecost, sa Acts chapter 2. So itong event na ito, mga kapatid, ay naglunsad po ng misyon sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos at nagbigay daan sa binhi ng Ebanghelyo na maihasik po at magsimulang lumago sa buong mundo. Sila po, mga kapatid, remember, ang unang ulan, pagpapalambot at nakakatulong sa pag-germinate o tubo ng pananim. Yung huling ulan, magpapahuling ulan po ang bugtong at buhay ng Diyos right before the harvest time. Okay? So yung latter rain naman, end time. Ito yung inaantay natin ngayon, yung latter rain. Nagsimbolo ng final, intensified outpouring of the Holy Spirit just before the second coming of our Lord Jesus Christ. So, para po mag-harvest ng mga kaluluwa. James chapter 5 verse 7 to 8 kanina. So, yun po ang sinabi ng Joel chapter 2 verse 28 to 29. It is the outpouring of the Holy Spirit at the end of time. So, sinabi ng Joel 2:28-29, in the last days, I will pour out my spirit unto all. So, kasama na po dyan, mga kapatid, yung mga bata na makakita sila ng mga visions, yung mga matatanda, mananaginip ng panaginip, at yung mga servants ng bugtong at buhay na Diyos in the end times. So, kung ang mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos, nung nakatanggap sila ng unang ulan of former rain, ay nakabautismo po sila 3,000 a day. So ngayon, mga kapatid, hindi lang basta 3,000 kasi malawak po, mga kapatid, ang buong mundo. Ang mundo kasi nung panahon nila ay Asia Minor lang. Hindi pa sila nakarating sa iba't ibang mga bansa. Yung buong mundo na ibig sabihin nila doon, mga kapatid, yun lang ang nalamang mundo nila Apostol Paul, nila Pedro. Doon lang sa Asia Minor. Hindi nakarating ng Pilipinas. Pero ngayon, mga kapatid, ang target po ng latter rain, ang target po ng bugtong at buhay na Diyos itong huling kapanahonan, Matthew 24:14. Na ipangaral ang ebanghelyo ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kaharian at ang katapusan ng panahon ay darating na. So worldwide na po ang target, mga kapatid. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa Asia Minor, kundi sa buong sanlibutan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, we need the power of the Holy Spirit, mga kapatid. If gusto nating mangaral, mga kapatid, sa gospel o sa magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan, kailangan po nating matanggap ang latter rain ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sabi ni Pastor Lahi, iyakan ninyo ang latter rain, iyakan ninyo ang banal na espiritu, hindi lang basta iyak sa panlabas, pati po sa ating kaloob-looban, pati po sa ating puso, mga kapatid. Kaya every time magmensahe tayo sa tulong ng banal na espiritu, sabi ko, alisin na natin yung mga sama ng loob. So, mga kapatid, kailangan po natin magpagamit po tayo sa banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So, more than preaching to others, we need to be praying. Okay, kailangan din nating manalangin. Meron nagtanong, mga kapatid, sino ba ang makatanggap nitong huling ulan? Mga preachers lang ba? Tapos may nag-raise ng concern, paano na lang daw yung mga matatanda? Hindi na yun nakakapangaral. Alam mo, mga kapatid, sinasabi ko nga, klase-klase po ang spiritual gifts na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroong sa pag-serve, mayroon sa pag-giving, mayroon sa pag-leadership, mayroon sa prophecy. Klase-klase po, mga kapatid. Alam mo, yung 144,000, lahat yan mga ngaral. Yung hindi ka marunong mangaral, mga kapatid, pero tumutulong ka sa gawain, isa ka na, mga kapatid, sa nangangaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po, mga kapatid. Not necessarily na pag hindi ka nangaral dito sa harapan, hindi mo na matatanggap yung banal na espiritu, yung huling ulan. Kasi, mga kapatid, marami po ang pamaraan na mangaral tayo sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yung ugali natin. Yung ugali natin, ay pinakita natin yung bunga ng banal na espiritu, nangangaral na tayo. Yun po sinabi ng ating mahal kagalang-galang na Pastor Lahi. Yung hindi mo pagkain ng karne, nangangaral ka na niya sa iyong mga kasamahan.
Marami pong klase sa pangangaral, mga minamahal ko mga kapatid. So, hindi lang po basta mangangaral tayo, kailangan din po nating manalangin. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin na walang patid, mga kapatid. So, gaano ba ka-importante itong panalangin, mga kapatid? Importante ito, especially in our time. We are living in the last days. Very important to. Kung nanalangin ka before, twice a day, gawin mo ng oras-oras o di kaya ay minuto-minuto kahit sa isipan mo lang. Alam mo, pag every 12, mga kapatid, example, nasa work ka or nasa eskwela ka, hindi mo naman kailangang lumuhod dyan para ipakita na ikaw ay relihiyoso. Hindi mo kailangang gawin yung ginagawa ng mga Pariseo. Kahit manalangin ka sa iyong isipan, mga kapatid, magdasal ka sa iyong isipan. Tanggap po yan ang bugtong at buhay na Diyos kasi yung nakipag-usap po sa bugtong at buhay, itong thought po natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? So manalangin tayo, pray without ceasing. Kasi kailangan po talaga natin ng panalangin, mga kapatid. Kailangan talaga. Kung wala tayong panalangin, we can never receive the Holy Spirit. Yan ang totoo. Kung hindi mo ugaling manalangin palagi, hindi mo matatanggap ang banal na Espiritu. Mahirapan kang magtanggap sa huling ulan. Why? Do you remember sa mensahe ko kagabi? Patungkol sa unang ulan, mga kapatid, yung pagtanggap nila sa Day of Pentecost? Kung mababasa mo doon sa Acts chapter 1 verse 14, yung mga babae constantly nakikipagkita sa mga disipulo para manalangin. Then Acts chapter 1 verse 26, doon na po ang 120 believers nasa upper room o room of chamber, mga kapatid. Tapos gawa 2, natanggap na nila ang unang ulan. So nanalangin muna sila. So, mahirap pumasok ang banal na Espiritu kung ikaw ay hindi mahilig manalangin. Kaya ugaliin po natin, mga kapatid, bago matulog, manalangin. Kung magising ka ng 12 midnight, manalangin. Kasi, mga kapatid, ito yung, para sa akin, ito yung alas 12 kasi, mga kapatid, ito yung tulog yung ibang tao, ikaw lang gising at ikaw nakapag-usap sa bugtong at buhay na Diyos. Tapos, pagkagising sa umaga, manalangin. Bago umalis sa bahay, manalangin. Sa daan, manalangin. Laging manalangin, mga kapatid, kasi hindi natin alam. Hindi natin alam ang mangyayari. Laging manalangin, laging humingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos. Because we don't know about tomorrow. Sabi nga ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. So, mga kapatid, yung nakatanggap po ng unang ulan, mga kapatid, sa Acts chapter 2, the Holy Spirit, okay, did not fall randomly on people. Hindi lang basta kahit sino-sino na lang ang pinasukan ng Holy Spirit. Hindi po, mga kapatid. It fell upon those that were praying. Bumaba po ang banal na Espiritu na bigyan po sila sa mga taong nanalangin. So, it will be at the end of time. Pareho lang po yan ngayon, mga kapatid. Yung unang ulan at saka yung huling ulan. Ang unang ulan lang, mga kapatid, ay hindi na ipangaral sa buong sanlibutan. Doon lang sa bandang Asia Minor. Dito po sa atin, sa huling ulan, this is a final harvest na kasi, mga kapatid. Bagong ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, kailangan mo na ma-preach, mga kapatid, o maipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. So, darating din ang time baba ng huling ulan, ng banal na Espiritu, hindi mo na kailangan mamasahe o mamlite, mga kapatid, mamasahe ng eroplano, barko, ano pa. Dahil kung anong ginawa ni Felipe nung panahon na may eunuko siyang pinuntahan, ang ginawa niya, nag-teleport na lang. Pag iniisip mo, punta ka ng Amerika, automatic, pag isip mo niya, nandoon ka na sa Amerika. Ganun po ang power, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng 3 angels message, ginamitan ng mensahe ng 3 anghel, ginamitan ng anghel na word kasi kasama na po ang kapangyarihan, mga kapatid. Pag nangaral ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, nag-teleport ka na, iniisip mo pa lang, nandoon ka na. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, gaano ba ka-importante itong harvest na ito? Ano sabi ni Jeremiah chapter 8 verse 20? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. So what does it mean? So si Jeremias, mga kapatid, tinatawag siyang weeping prophet. Iyakin kasi ito si Jeremias. So gumagamit po siya ng agricultural imagery, si Jeremias, mga kapatid, para po i-complete ang harvest to represent a missed season for salvation. Pag hindi ka nasama, mga kapatid, the harvest time is the final gathering. There are no more second chances after that. Pag hindi ka nasama sa harvest na para sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid,
If you miss this harvest, you are not saved. Your probation has closed. Ha? So, ano sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 17? Judgment starts in the house of God. So, pag hindi ka masama sa 144,000 ngayon dito, tayo ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, one Jesus is eyes. May isang kawan lang ang bugtong at buhay na Diyos. At ito yung kawan na daladala ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi at pinagpatuloy sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, Pastor Lahi, at pinagpatuloy ng inyong maliit na lingkod. Ito po ang kawan na babalikan ng bugtong at buhay na Diyos sa ayaw nyo man at sa gusto ninyo. Dahil pagdating ng panahon, mga kapatid, lahat po ng nasa ibang reliyon o sekta, mga kapatid, ipapasok po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung kanyang tupa ay nakikinig sa kanyang boses. Ipapasok po yan ng bugtong at buhay na Diyos dito sa kaharian niya, mga kapatid. Yan ang mangyayari. But judgment starts in the house of God. Mauna po ang judgment dito po sa bayan ng Diyos. Sa atin po, mauna yung pag-shake, mga kapatid. Yung mga pagsubok, dito po yan na magsisimula lahat bago yan lalabas doon. Bago lumabas, mga kapatid. So, you see, pag hindi ka masama sa 144,000 first fruit, ay hindi ka na pwedeng kasali doon sa great multitude. Pag hindi ka nasama sa pag-harvest dito sa 144,000, pag hindi ka nasama, mga kapatid, pasensya na, mga kapatid, hindi ka na pwede doon sa malaking hukbo, sa great multitude. Your probation has closed. So, ang bugtong at buhay na Diyos gathering those that are reflecting the character of our Lord Jesus Christ. Ano bang karakter? Ang ginagather po ng bugtong at buhay na Diyos, yung mayroong karakter na nakikita ang bugtong at buhay na Diyos na karakter niya. Kaya ang kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, gusto kong maging katulad mo, bugtong at buhay na Diyos, sa pag-uugali at sa kabutihan. Yun po ang kukunin ng bugtong at buhay na Diyos sa first fruit niya, mga kapatid, sa 144,000. What is the character of God? Love, kindness, patience, Galatians 5:22-23. Yan ang karakter. Yan ang bunga ng banal na Espiritu. Okay? So, meron pa ba tayong mababasa na other farming or agricultural na language, mga kapatid, o gumagamit ng pang-farming ang Revelation? Meron. Revelation chapter 14 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:4. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Gumagamit ng pang-farming yung Revelation 14:4. Bakit? Pangunahing bunga. So bunga, mga kapatid, pang-farm talaga yan. So the 144,000, they are the first fruits. Pangunahing bunga. So in ancient times, mga minamahal kong kapatid, ang first fruit were set apart as a special offering to God. Yung first fruit talaga, yun talaga yung pinaka-the best, mga kapatid. Alam mo yung illustration sa pinaka-earliest illustration ng first fruit? Is found po, mga kapatid, in Genesis chapter 4 verse 3-5. Ito po yung nag-offer po si Abel at si Cain. Hindi tinanggap ng bugtong at buhay na Diyos yung offer ni Cain dahil basta-basta na lang binibigyan niya ang bugtong at buhay. Hindi the best yung ibinigay niya. Pero si Abel, binigay niya, mga kapatid, yung panganay, yung matataba, yung pinakamaganda. In-offer niya sa bugtong at buhay na Diyos. At ang bugtong at buhay na Diyos sinanggap ang kanyang handog. So, calling the 144,000 first fruits, mga kapatid, binibigyang diin lang po dito ang kanilang total dedication and spiritual purity to God and the Lamb. So, ang 144,000 po, mga minamahal kong mga kapatid, they are the product of the latter rain at the end time. Ang 144,000, ang produkto po ng huling ulan nitong huling kapanahunan. Tayo yan, mga kapatid, 144,000. Dahil tayo ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Sabihin mo, kulang pa tayo, wag mo nang problemahin yung kulang. Ang bugtong at buhay na Diyos na ang bahala niyan. So, ang 144,000, ang magbibit-bit ng mensahe ng tatlong anghel, kasama na yung ikaapat na anghel sa Revelation chapter 18 verse 4.
Ang 144,000 po ang inatasan ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya nga, pangunahing bunga. Kaya nga, sinet apart, special ito para sa bugtong at buhay ng Diyos. Ito po ang sinet apart ng bugtong at buhay ng Diyos bago yung great multitude. Kasi yung great multitude, mga kapatid, wala na mga doktrina yon. Dito sa 144,000, ito yung pinadalhan ng sugo ng bugtong at buhay ng Diyos, father lahi at pastor lahi. Okay? Yung great multitude. Wala na po silang doktrina. They are saved by faith alone. Maligtas sila sa pamagitan ng pananampalataya. So, special kasi yung 144,000 kasi ito yung laging sumusunod sa bugtong at buhay saan man siya magpunta. Puri ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, pag gusto mong malaman yung mga farming, mga kapatid, o yung mga harvest na time, we can even go through the parables of the wheat and tares. Yung trigo at ang damo, mga kapatid, at mayroong parable din dyan ang bugtong at buhay na Diyos patungkol sa foregrounds. Yung nahulog ang binhi sa gilid ng kalsada, mayroon sa mabato, mayroon sa matinik, at mayroon sa magandang lupa, mga kapatid, para mas lalo nating maintindihan kung paano po tayo maging handa nitong paparating na harvest time. So, let's keep going on Revelation chapter 14, verse 14. Ano nga yun? Summarization ko, ibigay ko sa inyo. Ang bugtong at buhay ng Diyos, babalik siya kasama ng kanyang lahat ng mga anghel. Kaya walang matitira doon sa langit ng mga langit. That's why Revelation chapter 18 verse 1, ang kapitong silyo, meron pong katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Dahil wala pong naiwan doon, lahat ay bumaba kasama ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi nga, mayroon pang labanan, the Battle of Armageddon. Kaya kasama lahat ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang mga banal na anghel. So, ano pa? It is the second coming. And He is coming to harvest, to divide the wheat from the tares. So, ano yung Revelation chapter 14, verse 15? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:15. Isa pa ang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang aanihin sa lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, another angel comes out from the temple. So, saan ba natin makikita, mga kapatid, na yung anghel ay lumabas sa templo dito sa Revelation? Mayroon pong mababasa tayo, Revelation chapter 15, verse 5 to 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 15 sa 5 hanggang 6. Pagkatapos nito'y nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang tuldang tipanan. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kaputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, itong verses na ito, mga kapatid, although in the next chapter pa itong Revelation 15, ay tumutukoy po ito sa 7 last plagues that actually poured out before the second coming. Okay? So, ang ibig sabihin po ng anghel na lumabas, mga kapatid, anghel na lumabas mula sa templo, ang ibig sabihin yan, when the temple is open, ang ibig pong sabihin yan is, probation has ended. Sarado na po ang kaligtasan. The plagues are about to be poured out. Ibubuhos na po ang 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. So yung anghel, mga kapatid, coming out of the temple, mga kapatid, is symbolic of probation already ended. Close na ang kaligtasan. Wala nang pwedeng magsisi, mga kapatid. It means, ang ating bugtong at buhay na Diyos ay lumabas na siya doon sa heavenly sanctuary. So what does it mean? Kasi, mga kapatid, yung kwento ko sa inyo before, sa mga previous sa sermon ko, kung inyong nasubaybayan, 'di ba? Yung before, yung pare pumapasok doon sa yung high priest pumapasok doon sa most holy place isang beses sa isang taon. So ang nangyari ngayon, mga kapatid, tinapos niya ng bugtong at buhay ng Diyos yung paghandog kasi siya mismo ang naghandog sa kanyang sarili. So ang high priest natin ngayon ay walang iba, hindi sa order ng Levita, but in the order of Melchizedek. Kasi from the tribe of Judah ang ating bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang ating high priest. Siya ang nag-intercede sa atin ngayon. Pag tayo nagkakasala, so in the basic term, siya ang ating abogado ngayon. Okay? Siya ang ating abogado ngayon, kapatid. Pag humihingi tayo ng kapatawaran, pinapatawad tayo. Pag hindi pa,
nagsarado ang kaligtasan. Sinasabi ko, nagsasara ang kaligtasan, dalawa lang. Pag namatay ang tao at itong bago buhos ang 7 salot. Ha? So, ibig sabihin na lumabas na ang anghel, symbolic po ito na ang probation ay ang kaligtasan, tapos na mga kapatid ang ginawa ng bugtong at buhay doon sa heavenly sanctuary. So, ano sinabi ng anghel sa ating bugtong at buhay na Diyos? Gamitin mo na ang iyong karet, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinug na ang anihin sa lupa. 'Di ba? Sabi ko nga, yung farmer, mga kapatid, nag-aantay sila sa tamang timing. Hindi sila mag-aani ng kahit anong oras. Meron sakto talaga na, yung mais hanggang ilang months lang, tsaka nila aanihin. Parang gano'n na kapatid ba? So, itong mensahe po ng anghel sa ating bugtong at buhay na Diyos is a declaration that the condition, hindi po binigyan ng command ng anghel ang bugtong at buhay na Diyos. Gamitin mo na. Hindi po, diniklara lang po dito mga kapatid na ano ang kondisyon ng sanlibutan. Handa na po itong anihin. And the time decreed mga kapatid sa ating bugtong at buhay na Diyos, na babalik ang ating bugtong at buhay na Diyos has been met. Okay? Kasi may timetable po ang ating bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. May timetable siya. So, mayroon siyang nakatakdang oras sa kanyang pagbabalik, mga minamahal ko mga kapatid. So, naalala nyo ba yung parable ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa trigo at damo? Patungkol nito sa dalawang grupo, Matthew chapter 13 verse 30. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Matthew 13:30. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin mo na ninyo ang mga damo at inyong pagbikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So both mga kapatid will be harvested. Both the righteous and the wicked. Okay? But tingnan natin mga kapatid. Ano sinabi ng anghel? The harvest of the earth, hinug na para anihin mga kapatid. So this means that everyone will be living at that time sa pagbabalik ng ating bugtong at buhay na Diyos, nakatanggap na sila ng kanilang mga chances, mga kapatid, na maligtas sana sila. Bagong ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, binibigyan ng chance ng bugtong at buhay na Diyos ang mga tao. Kaya sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, ibig sana ng bugtong at buhay na Diyos na maligtas ang lahat. Pero meron talagang magsasuffer. Meron talagang magpe-perish, mga kapatid. Sa eternal fire. Meron talaga mga kapatid. Kaya maraming nagsabi, yung makaninunuan pa natin, na sa panahon nila, hindi pa daw bumabalik ang bugtong at buhay na Diyos. How much more sa atin? Malapit na tayo, nasa kuko na tayo ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na ininterpret ni Daniel, mga kapatid. So, every person will either be ripe for salvation or ripe for destruction. Dalawa lang po. Sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, dalawa lang na grupo ang kanyang maabutan. Yung ligtas at yung hindi ligtas. Yung para sa kanya at para kay Satanas. Dalawa lang po. Yung hinog ka para sa kaligtasan or hinog ka para sa pagkawasak. Anong sinabi ng Revelation chapter 14 verse 16 to 18? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:16 hanggang 18. Ginamit nga na nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niya ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo ng langit. May hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinug na ang mga ito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So it appears, mga kapatid, that there are two harvests. Dalawa po ang pag-harvest, kagaya na sinabi ng talinghaga sa Matthew chapter 13 verse 30 kanina. So in verse 16, mga kapatid, there is a harvest. Diba? Ano sinabi dyan? Ginamit na nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niyang anihin sa lupa. Unang harvest.
And then in verse 18, mga kapatid, there are harvest of the grapes. Anong hinarvest dito? Kasi ang ginamit ng karit dito sa verse 16, sa Revelation chapter 14, pag karit ang gamitin, ibig sabihin, trigo yan. Pero pag harvest, i-harvest mo, ibig sabihin, sa ubas yan, mga kapatid. So, dalawa po. Unang harvest sa 16, verse 16, ang ikalawang harvest, mga kapatid, ay dito sa verse 18. Ang hinarvest ay ang ubas. So, which is the good one and which is the bad one? Ano ba itong mabuti at hindi mabuti dito sa dalawang harvest na sinasabi dito sa Revelation chapter 14, verse 16 to 18, mga kapatid? Ano ba? So, masasagot yan ng Revelation chapter 14, verse 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos Panso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:19. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you are blessed, mga kapatid, kung napabilang ka sa pag-harvest sa 16. Pero pag dito ka napabilang sa 18, mga kapatid, na pag-harvest ng ubas, nang ibig sabihin nito, the second harvest, which is the harvest of the grapes, is the harvest of the wicked. Ito po yung pag-harvest, kagaya ng talinghaga kanina, the wheat and the tares. So, etong ubas, mga kapatid, ito yung pag-harvest ng mga masasama. The first harvest is the harvest of the righteous. Yung para sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, kapansin-pansin po, mga minamahal kong mga kapatid, na ang masasama ay nilalarawan bilang mga ubas na ganap na hinog. Saan ba natin makikita itong concept ng ubas, mga kapatid, na ginamit dito sa chapter na ito? Saan ba natin makikita yung ubas na concept? Mababasa natin sa Revelation chapter 14, verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:8. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, the great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, Babylon makes everyone drink of the wine of the wrath of her fornication. And we all know, mga kapatid, ano yung kupa doon sa Revelation chapter 17 na pinainom ng babaeng patutot, ng harlot, ng prostitute, yung kupa na yun, mga kapatid. Wine po yun, mga kapatid, na pinapainom sa lahat ng bansa, kaya nalasing ang mga bansa. Ano ito? False teaching and corrupt practices. Ito yung, alam nyo na, yung mga previous topic natin, mga kapatid. Ito yung mga paniniwala sa mga patay, spiritualism. Ito yung nilipat ang Sabado sa Linggo. Ito yung mga Diyos-Diyusan. So, these people that are alive at that time, mga kapatid, that have been drunk on her wine, and wine, mga kapatid, is made up of grapes. So, yun yung ubas. They have been fully deceived. Nalinlang talaga sila. Kaya, sabi doon, hinog na ang ubas at kailangan ng i-harvest din. Kailangang anihin. So, bakit nga sila nalinlang, mga kapatid? Or bakit nga tumanggap sila sa marka ng mabangis na hayop? Remember, mga kapatid, the mark of the beast goes in forehead and on the right hand. Diba, sinabi ko na, kung sa forehead ay talagang nanampalataya sila, naniwala sila sa marka, nagsamba sila sa marka na mabangis na hayop, nagsamba sila sa mabangis na hayop, pero pag dito sa kamay ang marka, mga kapatid, ibig sabihin, takot lang sila na mamatay. At takot sila, mga kapatid, na hindi na nila kayang suportahan ang kanilang sarili. Takot silang magutom, kagaya ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, na hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Kaya yung unang temptasyon na napag-usapan natin nung Lunes ay sa pagkain. So bakit nga sila nalinlang, mga kapatid? Dahil akala nila nagdadala ito ng kapayapaan. So yun yung ubas, mga kapatid. Yun yung hinog na ang ubas. So the wicked will be thrown into the winepress of the wrath of God. Alam mo yung winepress? Kung saan po dinudurog yung grapes, mga kapatid.
Pisaan, mga kapatid, yun yung wine press. Remember, the wrath of God is referring to the 7 last plagues. Ito po yung 7 salot na galit ng bugtong at buhay na Diyos. This will be poured out before the close of probation. Bago ito ibubuhos, ay kailangan mo nang masilyuhan ang lahat ng servant o lahat ng para sa bugtong at buhay na Diyos. At after that, mga kapatid, after that, ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang 7 salot. So, ang mga masasamang tao, mga kapatid, na tumanggap sa marka ng mabangis na hayop at nagsamba, which is religious system, religious political system, mga kapatid, the mother of all church. Lahat po, mga kapatid, yung buhay na maabutan ng bugtong at buhay na Diyos, na tumanggap, yung mga masasama na tumanggap sa mabangis na hayop at nagsamba, mga kapatid, ay sila po ang makakatanggap sa 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. After, sa mensahe ng 3 anghel, kasi itong harvest, mga kapatid, nasa line up ito ng Revelation 14, in which nauna yung 3 mensahe ng anghel. Buhay to sila, mga kapatid. Buhay din to sila na maabutan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi itong magpamarka, itong magsamba sa mabangis na hayop, hindi ito mamamatay, mga kapatid. Not in a good way, but in a bad way. Kahit lumabas yung mata mo, kahit naghiwalay na yung ulo mo at katawan, buhay ka pa rin. Kahit na manalangin ka na ikaw ay mamatay na hindi ka mamatay, mga kapatid. Dahil yan ang konsekwensya sa pagtanggap mo ng marka ng mabangis na hayop. Maabutan mo pa ang bugtong at buhay na Diyos. So I want you to remind, mga kapatid, that this is not a threat from God. Hindi ito panakot ng bugtong at buhay na Diyos, but rather a warning. Babala po ito ng bugtong at buhay na Diyos. At ayaw po sana ng bugtong at buhay na Diyos na tayo makadaan nito, mga kapatid. Kaya sabi ng bugtong at buhay, ibig ng bugtong at buhay na Diyos, maligtas ang lahat. So binigyan po tayo ng information about what will happen to the wicked. Ano ba ang mangyayari, mga kapatid, sa mga masasama, yung nagpamarka, yung nagsamba sa mabangis na hayop? This is the only place the Bible talks about this. Joel chapter 3, verse 12 to 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Joel 3:12 hanggang 14. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa libes ng Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay uupo roon upang hatulan ang lahat ng mga bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin ninyo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Durugin ninyo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Libo-libo ang nasa libis ng Jehoshaphat. Hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the wickedness of the people at the end of time will be great. Mas lumalala, mga kapatid. It reminds me of Noah's Day. Kung saan po, mga kapatid, yung ginagawa ng tao, yung iniisip ng tao, yung puso ng tao, mga kapatid, we're thinking evil continually, non-stop. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik ng bugtong at buhay ni Diyos tulad ng panahon ni Noe at tulad ng panahon ni Lot. Kasi yung iniisip ng tao, mas lalong lumalala na ngayon. Kaya sabi ko, mga kapatid, sobrang hinog na ng sanlibutan para hatulan ng bugtong at buhay na Diyos. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, there's a time for everything. Okay? God will have to come and put an end to it before we end up destroying ourselves. Ang bugtong at buhay na Diyos ang tatapos niyan, mga kapatid. So we see, there will be 2 harvests at the end of time. Dalawa po ang pag-harvest, ang pag-ani. The righteous will be saved and brought up to heaven. The wicked will also be gathered up and will receive the punishment from God. So kung hindi ka mapabilang ngayon sa 144,000, minamahal ko, mga kapatid, ay yung malaking hukbo o great multitude hindi para sa'yo. Judgment starts in the house of God. Mauna po ang paghuhukom dito sa bayan ng Diyos. Okay? So, mga kapatid, anong nangyari next? Then we come to this last verse at the end of Revelation 14. Revelation chapter 14, verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 14:20. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan,
at lumabas sa pisaan ang ubas ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak na 1,600 estadyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the last verse in Revelation, mga kapatid, also mentioned the horse bridles or renda. Alam mo yung renda, mga kapatid, yung piece of equipment used to direct a horse, inilalagay nila sa mouthpiece ng kabayo para makontrol nila ang kabayo, mga kapatid. Nilalagyan nila ng ganun. Kung saan magpunta yung kabayo, mga kapatid, kontrolado na anong sumasakay sa kabayo. So, saan po natin makikita, mga kapatid, dito sa banal na kasulatan na it talks about the horse bridle o bumabanggit patungkol sa renda ng mga kabayo? James chapter 3 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Santiago 3:3. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y mapapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So what does it mean, mga minamahal ko, mga kapatid? What does it mean? So alam mo yung kabayo, malaki siya. Malaki siya, powerful na hayop, mga kapatid, yet small metal lang yung nilalagay niya sa may bandang bibig, mga kapatid. Tapos kaya ng kontrolin ng rider kung saan papunta ang kabayo, yung buong katawan ng kabayo. Malaki yung kabayo, powerful yung kabayo. Kaya nga pag yung mga sasakyan, mga kapatid, ginagamitan ng horsepower, mabilis. Pero pag once, mga kapatid, may renda sa mga kapatid, nakukontrol ng rider ang buong katawan, ang buong kabayo, mga kapatid. What does it mean? So, James chapter 3, verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Santiago 3:2. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So it's about being able to control our tongues. Okay? It's about, mga kapatid, kinukontrol natin ang ating dila. Kagaya ng isang kabayo, mga kapatid, malakas, mabilis, pero, mga kapatid, yung rider, pag nilalagyan ng renda yung bibig niya, mga kapatid, kaya nang kontrolin, mga kapatid, ang buong katawan ng kabayo kung saan man magpunta ito. So, the wicked, mga kapatid, yung mga masasamang tao, they are not able to control their tongues. Kahit na lang anong sinasabi ng kanilang bibig na mga masasamang salita. Puro na lang paninira, puro pang chichismis, puro pang lilibak, backbite, gossip, and everything. Yun po ang mga masasama, mga kapatid. And in contrast to that, we have the 144,000. Revelation chapter 14 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, and their mouth was found no deceit, for they are without fault before the throne of God. So, yung 144,000, mga kapatid, tinulungan sila ng bugtong at buhay na Diyos to control their tongues. So, tayo po, mga kapatid, tinutulungan tayo ng bugtong at buhay na Diyos to control our tongues, mga kapatid, para kontrolin ang ating dila kung tayo ay nagpapailalim sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Tingnan mo yung kabayo, mga kapatid. Nilalagyan ng renda. Ibig sabihin yung control ng kabayo ay nandoon sa rider. Okay? Tayo naman, mga kapatid, kung i-allow natin ang bugtong at buhay na Diyos ang mag-control sa ating buhay, ang bugtong at buhay na Diyos, pipigilan tayo magsalita ng mga masasakit na salita sa ating kapwa. At ito, mga kapatid, in contrast sa mga taong hindi nila makontrol ang kanilang bibig, in contrast, nandito ang 144,000 ng bugtong at buhay na Diyos. At balikan natin yung ibang meaning doon sa Revelation chapter 14 verse 20. Ano yung sinabi, mga kapatid? For 1,600 furlongs. Ano yun? Sinabi dito, sa lawak ng 1,600 estadyo. Kung sa English translation pa, for 1,600 furlongs. Alam mo yung isang furlong, mga kapatid? Alam mo yung sa may, anong tawag dyan? Sa Tagalog ng kanambasak? Sa palayan, mga kapatid, yung parang may ganun sila doon, mga kapatid. Yun yung tawag niyan, furlongs. Alam mo, ang isang furlong, mga kapatid, ay approximately 185 meters. So, ang isang furlongs, approximately 185 meters. So, 185, mga kapatid, 1,000, ang sinabi dito, 1,600 furlongs. So, times mo yan sa 185.
So may total tayo na 296,000 meters. Kung sa kilometers pa, 296. That is a long distance and a huge amount of blood. So bakit ang sinabi doon? Sinabi doon, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak ng 1,600 estadyo. So mga kapatid, I don't see the significance in the number. But what it does show, ano lang pinapakita dito, that there will be a lot of wicked people that will be lost at the end of time. Biruin mo, 296 kilometers mga kapatid, isipin mo yan. Gaano kahaba yan? Gaano kahaba yung 296 kilometers? Ganun po mga kapatid kalawak ang hindi maliligtas mga kapatid. Just like in Noah's day, only 8 people were saved. Diba? The rest of the world was lost. So dito din sa atin, the first fruit, 144,000, and the great multitude. So marami po ang hindi maliligtas mga kapatid. Sa anong paraan? Pagtanggapin nyo po ang marka na mabangis na hayop, mga minamahal ko mga kapatid, ay wala na po kayong kaligtasan. So ano pang sinabi? Balikan natin yung Revelation 14:20. Inuna ko yung nasa huli mga kapatid at ibalik ko sa inyo kung anong ibig sabihin. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo. Ano ba ibig sabihin nito? It means mga kapatid, ang labas ng bayan, out of the city, labas ng Jerusalem. Ang labas po ng Jerusalem doon sa Jerusalem sa Israel, in biblical times, dito po nagaganap ang judgment, mga sacrifices, and the disposal of impurity. Madalas po mga kapatid, nangyayari outside the city gates. Nandoon ang mga outcasts, yung mga may sakit. Nandoon mga kapatid, ginagawa ang mga sacrificial na mga handog outside the city gates. So, ang location ng outside the city gates mga kapatid, ibig sabihin, nakaseparate po ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung nasa labas, yun po yung i-judge ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. What I mean, tingnan mo nga yung New Jerusalem. Yung New Jerusalem, mga minamahal ko mga kapatid, sa panahon ng pagbaba ng New Jerusalem, ay papalibutan po yan ng mga masasamang tao outside the city gates. Labas ng bagong Jerusalem. Tapos, takihin nila lahat ng mga patay. Yun nga mga kapatid, una ay kalawang pagbalik ng bugtong at buhay ng Diyos, first resurrection. Tapos yung ikatatlong pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos, ay binababa niya ang New Jerusalem. Then after that mga kapatid, lilibutan niya ng mga kalaban lahat ng namatay na hindi nakakilala ng bugtong at buhay ng Diyos o hindi nag-repent, ay kasama ni Satanas yun. Aatakihin nila ang New Jerusalem. Then after that, mayroong apoy na galing sa langit na mga langit. Yun po ang magse-separate sa kanila sa atin. Yun po mga kapatid. So, ang dugo po na sinasabi dito mga kapatid, nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan out of the city. At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo. Ang dugo po dito na ibig sabihin, this is not a literal but symbolizes the complete destruction of those who have rejected God. Complete destruction mga kapatid, especially yung mga taong nagsamba sa mabangis na hayop. So biblical symbol po ito ng galit ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung process of divine judgment ng bugtong at buhay na Diyos na in-execute niya mga kapatid upon sin and rebellion. Isaiah chapter 63 verse 3 to 6 and Joel chapter 3 verse 13. So just as grapes mga kapatid na kinakrush siya to release their juice, alam mo yung grapes kailangang durugin talaga para maglabas ng katas. Ganon din po ang gagawin sa mga masasama mga kapatid. The wicked will be crushed by the overwhelming consequences of the rejection of God's mercy. Ibig sabihin, ang masasama ay dudurugin sa napakatinding kahinatnan ng kanilang pagtanggi sa awa po ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun po mga kapatid. Probation has ended.
Bago pang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos, wala na pong pwedeng magsisi. Dahil dito pa lang sa pitong salot, sirado na ang kaligtasan. Tapos na po mga kapatid, ang panahon na ang bugtong at buhay ng Diyos siya ang nag-intercede sa atin. Tapos na po mga kapatid, yung mga panalangin natin, yung pagsisisi natin, pero natanggap mo na yung mabangis na hayop na nagpamarka ka na. Mga kapatid, once nagpamarka ka mga kapatid, hindi mo na pwedeng sabihin na dyan na lang ako. Sorry na bugtong at buhay na Diyos, balik na ako sa'yo. Wala na po mga kapatid. Close probation. Sirado na ang kaligtasan. So saan pa natin mababasa sa banal na kasulatan mga kapatid at patungkol sa labas ng bayan? Saan pa natin mababasa? Yung outside of the city gate? Hebrew chapter 13 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hebreo 13, versikulo 12. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So alam mo, itong Revelation, balik ko lang sa Revelation. Alam mo yung Revelation, may dalawa lagi na application. Mayroong silyo ng bugtong at buhay na Diyos, may marka ng mabangis na hayop, mayroong pure woman, mayroong harlot woman, mayroong dugo dito na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay yung dugo ng mga yung simbolo ng final destruction, at dito may dugo talaga ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na literal. So, sinabi ng Hebreo chapter 13 verse 12, namatay si Jesus sa labas ng lungsod, outside the city, upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, alam mo naman, this is the fulfillment of the old covenant type. Okay? Kasi yung pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ito po yung tinatawag na fulfillment or secondary application na yung paghandog-hindog nila ng mga tupa noon sa old covenant ay wala na po yun, mga kapatid. Right after na nagsakripisyo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang ginagawa nito, ganito yan. Nung Old Covenant, magdadala sila ng tupa or anything. Depende kung ma-afford nila ang mas mahal na mga hayop. So after that, sabi ko nga, ilalagay nila yung lahat ng kasalanan nila, ilalagay nila mga kapatid doon sa ulo ng hayop. Then after that, gigilitan niya ng pare, yung dugo niyan, iwisik doon sa sanktuaryo. At yung body po ng hayop na yan ay susunugin sa labas. Basa po natin yan sa Hebrew chapter 13 verse 11. So, pinapakita lang po dito mga kapatid na yung sakripisyo ng bugtong at buhay ng Diyos was part of God's eternal plan. And effectively, nag-end na po ang Levitical system of worship. That's why, tapos na po ang Levitical system of worship. Yung magpunta ka ng pare para mangumpisal, wala po yan mga kapatid. Tapos na po yan. Tinapos na yan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya, sinabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, tayo na po ay tinawag na saserdote ng bugtong at buhay na Diyos. Holy priest. Kasi mga kapatid, pwede na tayong lumapit direct sa bugtong at buhay na Diyos at humingi ng ating kapatawaran. So yung paghandog na yan, tinanggal na yan, yung ceremonial law, tinanggal na yan ng bugtong at buhay na Diyos, doong nagpapako siya sa kalbaryo ng krus. Kaya hindi ka na dadaan pa ng pare para mangumpisal ka. Hindi na po mga kapatid. Diretso na po sa bugtong at buhay na Diyos. 1 John chapter 1 verse 9. So, ang bugtong at buhay na Diyos suffered outside the gate. He suffered outside the city. So, yung kamatayan niya, mga kapatid, nagsimbolo po ito. Yung kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos outside the city gate was symbolic of Him bearing the sins of the world. Bit-bit niya ang kasalanan ng sanlibutan. A sacrifice, mga kapatid, that was all for people. Hindi lang ang niligtas niya Jerusalem o Israelita. Hindi lang po ang pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Labas po sa within Jerusalem sacred confines. Hindi lang po ang sagrado o ang holy city ng Jerusalem ang kanyang iniligtas, mga kapatid, ang Israelita. Kasama po tayo, mga kapatid. That's why Galatians chapter 3 verse 26 to 29, niligtas tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Walang mapahudiyo, yung minsay ko gabi, Grego, mapalalaki o mababae man, lahat tayo isa na sa bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos already died and paid the penalty of sins for us. Okay? Because the wages of sin is death. But the gift of
God is eternal life. So, anong mangyayari mga kapatid kung i-refuse mo ang sacrifice sa bugtong at buhay na Diyos? What will happen next? Hebrews chapter 10 verse 26. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hebrews 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito mga kapatid, marami din kumuha sa versikulo na ito taken out of context. Why? Kasi mga kapatid, kinuha nila ito para sa mga taong makasalanan na hindi na nagbabago. Like, ang aantayin daw ng mga taong makasalanan na hindi nagbabago ay paghuhukom na lang. In which ang konteksto nito ay patungkol sa paghandog. Okay? Kasi mga kapatid, right after na nalaman ng Israelita ang katotohanan pero tumalikod pa rin sila, patuloy silang nagkakasala. What does it mean? Who is the truth mga kapatid? John chapter 14 verse 6. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? I am the way, the truth, and the life. So sino yung katotohanan ng bugtong at buhay na Diyos? Pero hindi tinanggap ng Israelita. After nagpapako ang bugtong at buhay na Diyos, nahati na yung templo. Na ang kurtina mga kapatid na nag-separate sa holy place and most holy place, nahati na yun mga kapatid from top to bottom. Alam mo, 4 to 6 inches ang kapal ng kurtinang nag-separate sa holy place and most holy place. Kasi hindi pwedeng ma-expose ang most holy place mga kapatid. Kasi nandoon ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Pero nung time na natapos na, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, binigay na niya kanyang espiritu sa Ama, then after that, nahati na yung templo mga kapatid. So ibig sabihin, wala na ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos sa templo. At wala ng templo ang Israel ngayon. Ang templo ay tayo na. So, ang ginawa ng Israelita, mga minamahal ko mga kapatid, mga Hudiyo, kahit alam na nila, example, ang bugtong at buhay na Diyos, nagpapako, yung iba mga kapatid, ang ginagawa nila, bumabalik pa rin sila sa templo para maghandog ng tupa. In which, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Why? Kasi dinadala na tayo mga kapatid doon sa 1 Juan 1:9 na ang bugtong at buhay na Diyos, God is faithful and just mga kapatid para magpatawad sa ating kasalanan pag tayo'y mag-confess. So ito mga kapatid, para ito sa mga Hudiyo na hindi nila tinanggap ang bugtong at buhay na Diyos, na ang bugtong at buhay na Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. So, ang ginagawa nila, bumabalik pa rin sila sa templo para maghandog. So, kasalanan na yun, mga kapatid. Kasalanan na yun kasi tapos na po ang ceremonial law, tapos na po ang paghandog, tapos na po ang offering ng mga tupa at mga hayop, mga kapatid. Dahil tinapos niya ng bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 9, verse 26 to 29. Tinapos na po yan ang bugtong at buhay na Diyos. Tapos na yan. So, just before mga kapatid, bago po i-crucify ang ating bugtong at buhay na Diyos, remember, ininom niya muna yung galit mga kapatid, yung cup of wrath na dapat sa atin supposedly doon sa Garden of Gethsemane. Alam mo yung pangalang Gethsemane, hindi aksidente na doon na nalangin ang bugtong at buhay na Diyos. Why? Kasi yung Gethsemane mga kapatid is derived from Hebrew and Aramaic words. Ang Hebrew word is gat, ang meaning press. Yung press is ibig sabihin pisain. Tapos yung isa naman is shemanim, na ang ibig sabihin oils. So i-combine natin, ang ibig sabihin ng Gethsemane is oil press. Pinipisa na oil mga kapatid. So literally means oil press or place mga kapatid kung saan ang olive oil is pinipisa. So He was already pressed for each of us, mga kapatid. Piniga ang bugtong at buhay na Diyos doon pala sa Garden of Gethsemane. Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, ay piniga na ang bugtong at buhay na Diyos para sa atin. Alam mo ba, mga kapatid, na nalangin ang bugtong at buhay na Diyos? Nagsama na ang pawis at dugo ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Garden of Gethsemane bago ang kanyang crucifixion. Basahin muna natin ang Lucas chapter 22, verse 44. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lucas 22:44. Dala na matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim, at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung dugo ng napawis ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, nauugnay po yun sa kondisyon
na tinatawag sa medical term na hematohidrosis. Nang ibig sabihin, kaya minsan mga kapatid, rare condition lang ito, hindi ito madalas lang, rare lang talaga, very rare. Ay madalas mga kapatid, nangyayari itong dugo mga kapatid ay pumapatak kasama ang pawis dahil po sa matinding stress, matinding paghihirap, at matinding takot. Kung saan po mga minamahal ko mga kapatid, yung blood vessel po ay nagsasara, tapos yung mga sweat glands natin, yung sa pawis natin ay pumuputok mga kapatid. Anong dahilan? Sobrang stress. That's why nagmix po ang dugo at ang pawis. So alam nyo ba yung punto ko mga kapatid? Bilang tao ang ating bugtong at buhay na Diyos, nagkatawang tao siya mga kapatid, ay grabe yung anguish niya mga kapatid. Grabe yung pinagdaan ng stress ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Garden of Gethsemane pa lang. Kung ma-figure out mga kapatid, ang lumalabas sa kanya, dugo na mga kapatid. Grabe yung takot niya mga minamahal ko mga kapatid. Grabe yung paghihirap na pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi pa siya nakadating doon sa pagpapako. Doon pa lang nanalangin sa night mga kapatid. Gabi bago ang kanyang crucifixion. Na ang dugo mga kapatid. Kasi physician ito si Lucas Yung dugo mga kapatid. Yung pawis niya ay pumapatak na parang dugo na. Dugo na talaga yun. Kasi sa sobrang takot ng bugtong at buhay na Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya that's why umabot siya sa point mga kapatid, bilang tao siya. Naramdaman niya, nakaramdam siya ng gutom doon sa panahon na tinukso siya ni Satanas sa wilderness. Nakaramdam siya ng takot, nakaramdam siya ng stress, nakaramdam po siya ng paghihirap mga minamahal ko mga kapatid. That's why, nanalangin siya sa bugtong at buhay na Diyos. Sa Lucas 22:42, sabi niya, Father, if it is your will, take this cup of suffering away from me. Grabe yung paghihirap na pinagdaanan ng bugtong at buhay na umabot sa point mga kapatid na pumutok mga kapatid. Yung sweat glands. Nag-rupture kayo, nagsama na ang dugo at ang pawis. Dahil sa sobrang stress mga kapatid. Yung pinagdadaanan natin stress, hindi yan nakalahati sa paghihirap na pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos doon pa lang sa Garden of Gethsemane. Kaya I remember sabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, medyo dihado mga kapatid, medyo problema yung kaligtasan natin nung panahon na nalangin ng bugtong at buhay na Diyos na take this cup of suffering away from me. Ama, dito pa lang natay mga minamahal kong mga kapatid. Dito pa lang mga kapatid, susuko na ang bugtong at buhay na Diyos. Dahil grabe yung takot niya. Bilang tao siya. But however, mga kapatid, sabi niya, not my will, Lord, but your will must be done. Hindi ang kalooban ko, Ama, ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Alam mo lahat ng sakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Mapapawalang mga kapatid halaga. Kung hindi tayo, kung these last days mga kapatid, hayaan lang natin na malinlang tayo, magsamba tayo, magpamarka tayo, sumabangis tayo. Grabe yung pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi pa siya umabot dito sa crucifixion. Nasa Garden of Gethsemane pa siya, piniga na siya mga kapatid. Umabot siya sa point na susuko na ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa sobrang takot niya, mga kapatid, paghihirap, at dahil sa sobrang stress na nararamdaman niya. Pero that time, mga kapatid, na sinuko niya, sabi niya, hindi ang kalooban ko masusunod, Ama, kundi ang kalooban mo. Do you see? Na-picture out niyo ba yan, mga kapatid? Anong pinagdaan ang hirap ng bugtong at buhay na Diyos? Tapos ngayon, magpamarka ka lang sa mabangis na hayop? Magsamba ka lang sa mabangis na hayop? Sinabi ko mga kapatid, 2 lang ang harvest ng bugtong at buhay na Diyos. Pag hindi ka mapabilang sa unang harvest mga kapatid, pasensya na. Kung hindi ka mapabilang ngayon sa 144,000, pasensya na, mahal na kapatid, hindi para sa iyo ang malaking hukbo. Pag ito, nasaksihan mo na ang katotohanan, tapos
Wala ka lang ginawa na aksyon mga kapatid. Hindi ka nagbalik sa bugtong at buhay na Diyos bago man lang magsarado ang kaligtasan dito sa atin, mauna. Because judgment starts in the house of God. At yan ang totoo. Mas mabuti na lang sana na hindi mo na nakita o nalaman ang katotohanan, posible pa na doon ka mapabilang sa great multitude. But now na alam mo na ang katotohanan, alam mo na nakikinig ka ngayon, tapos hindi ka babalik sa bugtong at buhay na Diyos, hindi ka papasok mga kapatid sa iglesia, sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, na buong 144,000, pag nabuo na mga kapatid, wala na tayong chance. Hindi na para sa atin ang malaking hukbo. Naka-reserve yan para sa ibang mga sekta at ibang denominations. Mga kapatid, isipin po natin, ano ang pinagdaanan ng ating bugtong at buhay na Diyos? Napiga na siya doon sa Garden of Gethsemane, pagdating doon sa Kalbaryo ng krus. Pigang-piga ang bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng dugo niya mga kapatid, binili niya para sa ating kaligtasan. Nakita niyo ba yan? Nung pagtusok, nakita mo yung Passion of Christ? Nung pagtusok mga kapatid, dito sa giliran ng bugtong at buhay na Diyos, wala nang dugo, tubig na lang. Dahil po mga minamahal kong mga kapatid, piniga ang ating bugtong at buhay na Diyos. Dahil yan sa akin, dahil yan sa iyo, dahil yan sa ating lahat. Tapos ipagpapalit mo lang sa isang kapiranggot nga pagkain ang bugtong at buhay na Diyos in these last days? Kita nyo ba yan mga kapatid? Ipagpapalit lang natin ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa 5,000 sa araw ng Sabado? Sa lahat ng ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, yung paghihirap natin dito, ay hindi pa tayo naka 1/4 mga kapatid. Hindi pa tayo dumaan mga kapatid. Wala pa tayo sa Sunday law. Approaching pa lang tayo, pero ngayon susuko ka na. Alam mo mga minamahal ko mga kapatid, this time, itong huling kapanahunan, every time ma-attempt ka, every time matukso ka ni Satanas, na ipagpalit ang bugtong at buhay na Diyos sa pagkain, ipagpalit ang bugtong at buhay na Diyos sa power and riches mga kapatid, balikan mo ang pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos para sa iyo. At magbabago mga kapatid ang iyong pananaw. Lahat po ginawa sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. We are not deserving. Sabi nga ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, tayo ay mga alikabok lang mga kapatid, pero pinakinggan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo ay tuldok lang mga kapatid, pero isa tayo sa niligtas ng bugtong at buhay na Diyos. Doon sa Kalbaryo ng krus. Alam mo mga kapatid, sayang. Nasa kaharian ka na ng bugtong at buhay na Diyos. Sayang. Kung alis ka pa, o dahil sa mga pagsubok sa iyong buhay, sayang. Alam mo, sinabi nga kanina sa James chapter 5 verse 7 to 8, kailangan lang po ng pagtitiis hanggang sa matanggap natin ang huling ulan sa tulong ng banal na Espiritu. Kung sino lang po ang magtitiis hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Kaya mga kapatid, whatever will be mga kapatid, itong huling kapanahunan, kung malinlang man tayo, mag-attempt man tayo na tanggapin o magpamarka sa mabangis na hayop mga kapatid, isipin po natin lahat ng ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos para sa atin. Hindi man madali, pero I know, ang bugtong at buhay ni Diyos, hindi niya tayo iiwan. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, before po magsarado ang kaligtasan sa bawat isa sa atin, ay bumalik na tayo sa bugtong at buhay na Diyos. O ikaw ay hindi madasalin, magdasal ka na sa bugtong at buhay na Diyos.
Kung ikaw ay hindi mo na naalalang magbasa ng banal na kasulatan, then this is the time na magbasa ka ng banal na kasulatan. Tandaan po natin, mga minamahal ko mga kapatid, sa atin po mag-uumpisa ang paghuhukom ng bugtong at buhay na Diyos dito po sa kanyang iglesia. At sana mga kapatid, ito minsan na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ngayong gabi ay nagbigay po sa atin ng realization sa buhay. Na ito mga pinagdaanan natin pagsubok ay wala po ito sa pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos. Na umabot na napawis na, nadugo na ang kanyang pawis. At umabot na mga kapatid na ubos na ang kanyang dugo nung pinako siya doon sa Kalbaryo ng krus. And we are hoping mga kapatid na tayong lahat, ikaw ngayon na nanonood, sa lahat ng mga kingdom citizens, kailangan po natin konting panahon na lang bago ang huling ulan. Matanggap natin mga kapatid, kailangan lang tayong manatili sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, kung saan po tayo mga kapatid iniwan ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. And I assure you, mga minamahal ko mga kapatid, na itong kaharian na pinabitbit ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang sugo, Pastor Lahi, itong kaharian mga kapatid ang babalikan ng bugtong at buhay na Diyos. I claim it. Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ay wag po kayo magsisi. Kunti man tayo ngayon, pero time will come. Kahit malayo ka ngayon, manalangin ka lang palagi. Wala ka man dito ngayon mga kapatid sa Mindanao, manalangin ka lang palagi. Iyakan mo ang huling ulan ng bugtong at buhay na Diyos, ang banal na Espiritu. Dahil I assure you mga kapatid, kung hindi mo matanggap ang huling ulan o yung latter rain na ibubuhos ang bugtong at buhay na Diyos, hindi ka makakasurvive nitong huling kapanahunan. Dahil po mga kapatid, ang nagbibigay po ng kapangyarihan, lakas, walang iba, kundi ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. That's why, sila Pedro nung nakatanggap na ng unang ulan, matapang na, very bold na sila Pedro na mangaral na salita ng bugtong at buhay na Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, ano lang tayo mga kapatid, dapat maging strong tayo sa ating pananampalataya, firm, at manindigan tayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. At dito lang po ang ating mensahe mga kapatid patungkol sa dalawang pag-harvest. There will be only 2 groups mga kapatid na babalikan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung una, ligtas. Yung isa, pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos, dalawa lang po ang harap na grupo. Yung iglesia niya at yung huwad na iglesia. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. If you reject that, mga kapatid, i-reject natin ang bugtong at buhay na Diyos, magsamba tayo, magpamarka tayo, then you are pressed in the winepress. Tanggapin mo ang galit ng bugtong at buhay na Diyos. To God be all the highest glory. So mga kapatid, magbasa muna tayo ng comments. Maaga na tayo natatapos, no? Ayaw kasing napupuyat kayo. Sister Myra Golyes, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya dito, Amen. Sister Myra kasama ni Elder Eli. Sister Sheena Labad, Amen. Magpakapit lang po talaga tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Amen. Nanay Esther Tinazas, magandang gabi po, Nanay Esther. Okay. Sister Lady Gian Lasimosa Dabalos, Amen. Shalom, alikim, shalom. Pastor Jason De Leon, good evening po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, alikim, shalom. Pastor Jason De Leon. Amen, sabi ni Sister Erma Hinita. Okay. Nanay Alicia Bidano, magandang gabi po, Nanay Alicia Bidano. Sister Elena, Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, Amen. Sister Annalie Paghunasan, Amen. Sister Susan Paghunasan, Amen. Sino pa? 5th Division Pastor Nestor Mangga, mayad na gabi. Kaninong tanan,
Kauban, kasama ang iyong naina, Sister Faye Manga, Pastor Nesor Manga. Sabi niya, mayad nga gabi, kanindong tanan. Diyan, igatong mahal sis Deborah Israel at sa kapatiran. Mother Bing, magandang gabi po dyan sa headquarters sa Mauyon. Magandang gabi po, Mother Bing. Good evening po, mahal na Deborah Israel sa lahat ng mga kapatiran sa bugtong at bayan ng Diyos. Magandang gabi po, Mother Bing, at kay Elder Munding, at kay Coco, at kay Assistant Pastor Pokes, at kay Bukang Liwayway, at sa iyong butihing ama, Mother Bing. Pastor Alex Ruedas, maayong gabi sa tanan nga naglantaw sa live. May gabi diha, nini mo, Pastor Alex. Nanay Bibiuna, magandang gabi mga kapatid, magandang gabi po, Nanay Bibiuna. Sister Ami Algabre, may gabi Sister Che, pila ang t-shirt kay naibog si Pastor Mateo. Hey, Sister Sina lang mag-message ha, Sister Ami. Okay, Sister Jennifer Mahaba Fahutraw. Magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Sister Rosemary Lonyosa, magandang gabi po, mahal na Deborah Israel Lahi. Sister Marifel Lastimosa Algabre. Okay, nabasa ko na to. Pastor Nesor Manga, amen, good night. Sister Cherry Deborah Israel, good night na agad, Pastor, kakaano mo lang. Ha? Sister Rosemary Lonyosa, amen. Sister Elena, amen po, salamat sa mga mensahe gabi-gabi. Sister Deborah Israel, purihin ang bugtong at buhay na Diyos mo, Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So maraming salamat po mga minamahal na kapatid sa inyong panonood ngayong gabi. At naway mga kapatid, itong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos ay papasok po sa ating mga puso. At itong mensahe mga kapatid ay lagi nating maalala. Ang bugtong at buhay na Diyos ay mahal na mahal po tayong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Marami pong salamat. Manalangin po bago matulog. Manalangin. Magising sa umaga, di naman kalabisan. Panalangin po natin ating mga mahal na mga pastor at elder. At itong inyong maliit na lingkod. Ipanalangin din po natin ating mga kapatiran ng ating bansa. Mga minamahal ko mga kapatid. Sabi ni Sister Irma, salamat po sa bugtong at buhay na Diyos. At sa iyo, mahal na Deborah Israel Lahi, may natutunan na naman ako ngayong gabi sa mensahe. Salamat po. Amen. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, Sister Irma Hinita. Sister Sheena Labad, maraming salamat sa bugtong at buhay na Diyos, sa mga mensahe at sa din po, Sister Deborah Israel, sa mga pastor at elder, dahil ginamit po kayo ng bugtong at buhay na Diyos na maging aming tagapangaral. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Amen. Ang lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan ay binabalik po natin lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Sister Dols Dakasin, magandang gabi po, Sister Deborah Israel, sa lahat ng mga viewers. Magandang gabi po, Nanay Dols. Kumusta po kayo dyan? May t-shirt po tayo. May t-shirt po tayo, Nanay Dols, ha? Mag-comment, lang kayo, mag-message lang kayo sa Pastor Lahi kung gusto nyo mag-avail, ha? Mga minamahal ko, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga kapatid. Tandaan po ninyo palagi. Nanay Alicia Bidano, magandang gabi po. Tandaan po natin palagi, mga kapatid. Na mahal po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa atin. Anumang pagsubok kayong pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, kaya mo yan. Dahil kasama mo ang bugtong at buhay na Diyos. Walang pagsubok na hindi kakayanin. Kinaya nga ng bugtong at buhay na Diyos. Sa bit-bit niya ang lahat ng ating kasalanan. Yan pa sa atin, mga kapatid, na tayo lang, mga kapatid, na yung pagsubok lang natin. Ang bugtong at buhay na Diyos, lahat ng kasalanan natin, bit-bit niya. Isipin mo, gaano kabigat yung cross na bit-bit ng bugtong at buhay na Diyos? Around 70 to 80 kilos. Kaya, mga kapatid, hindi inaalis sa bugtong at buhay na Diyos ang problema kasi sinasamahan ka niya sa problema, sa mga pagsubok. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, pues gusto pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng kapurihan, karangalan ay binabalik po natin sa bugtong at buhay na Diyos. Bukas po ulit, mga minamahal ko, mga kapatid. Maraming salamat. Have a good night. Shalom Aleichem. To God be all the highest glory and honor.
Ayan, maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa napakagandang mensahe sa gabing ito. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ating pong ibinabalik sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panguling awitin, It's Beyond the Clouds, composed and arranged by Father Light. Christ who was my wisdom, He made all things in this world. He is the God that made Him with all of my heart. It's beyond the clouds of sorrows. It's Jesus Christ. Oh, it's for me. At last, He guides my way to His kingdom, so I can live with Him forevermore. World of sorrows and sadness, Christ is my happiness. He answers me of all my praise. My everlasting life. Oh, it's beyond the clouds of sorrow. It's Jesus Christ. Oh, it's for me. Heaven at last, He guides my way to His kingdom, so I can live with Him forevermore. Living where is holy. It's Jesus Christ, the only way. He pardoned me of my transgressions. He gives me new life in this world. Oh, it's beyond the clouds of sorrow.
I can live in Him forevermore. Ayan, atin pong natapos na awitin ang pinamagatang It's Beyond the